Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Matthew chapter 4 verse 4. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. The true secret to spiritual strength. Meron ba talagang totoong sikreto para magkaroon tayo ng tunay na spiritual na kalakasan? Today, talakayin natin yan. Alam niyo po itong Matthew chapter 4 verse 4, lagi niyo nang naririnig itong verse na ito eh. In fact, sabihin na natin, napakasimple nitong verse na ito. Pero ito ang nagpapaliwanag po kung bakit marami ang weak ngayon sa kanilang pananampalataya. Maraming mahina sa pananampalataya. Kasi ito pong katotohanan na mayroon dito ay sinabi mismo ng Panginoong Hesus na ang tao dapat po ay nabubuhay sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Yan ang sikreto ng totoong espiritual na kalakasan. At siguro maitatanong ninyo sa inyong sarili, Pastor, pare-pareho naman tayong nagbabasa ng salita ng Diyos pare-pareho naman tayong nakikinig ng sermon tuwing linggo. Tatapatin ko po kayo, meron pong iba't ibang resulta tayong mararanasan. At yan ay nakadepende po doon po sa relationship natin sa Word of God at doon sa revelation na tinatanggap natin mula sa Word of God. Kaya mapapansin ninyo, magkakaiba tayo ng buhay. Hindi nyo masasabing, kapalaran niya lang yan kasi kaya siya nagkaganyan. Hindi po. Depende po sa resulta ng relasyon natin sa salita ng Diyos at doon sa kapahayagan o revelation na tinatanggap natin mula sa salita ng Diyos. Yun po ang nagdi-determine ng ating buhay. Kaya kung ilalagay ko po yan sa isang salita, your relationship with the Word of God determines your place in Christ. Ano po? Napakahalaga po ng relasyon natin sa salita ng Diyos. At yung revelation natin, yan naman ang nagdi-determine ng spiritual strength na meron tayo sa buhay na ito. Iba-iba po kasi tayo ng level ng natatanggap na revelation mula sa Word of God. Hindi ko po pwedeng ipilit yan sa inyo. Kayo po mismo ang magdi-develop yan sa inyong buhay. Kaya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 kailangan gamitin natin yung salita ng Diyos para turuan tayo, to train us in righteousness, para ma-establish tayo sa righteousness. So hindi siya automatic. Hindi porke napakinggan yung itinuro ni pastor, yun na kaagad ang mangyayari sa inyo. Dinidevelop po yung relationship sa salita ng Diyos at yung pagkakaroon ng malalim na pagkaunawa o revelation sa salita ng Diyos. Makukuha nyo po yan sa meditation of the Word of God. Ngayon, Pastor, anong basihan mo dyan sa mga katotohanan na sinasabi mo? Malinaw naman po, nasa Bible. Nung ininterpret po ng Panginoong Hesus sa mga alagad, yung meaning ng parable of the sower, mababasa po ninyo sa Matthew 13, verses 18 to 23. Ano po? Dito mauunawaan nyo bakit magkakaiba ng resulta yung salita ng Diyos sa ating buhay. Ano po? Yung unang-una pong binanggit dyan ay yung nasa verse 19. Sabi dito, kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya yun inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad na inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. So ito yung tinatawag nating careless hearer. Pero sa akin po, ito yung tao na hindi niya inunawa yung salita ng Diyos. Hindi siya nagbigay ng atensyon. Kaya wala siyang revelation ng Word of God. Bakit? Siguro marami na siyang preconceived ideas or opinions. O marami na siyang alam na filosofiya sa buhay. O marunong na siya. Kaya hindi niya pinansin ang salita ng Diyos. Itong easy target ni Satan. Agad-agad darating si Satan, aalisin sa kanya yung Word of God. Ito po. Kaya yung mga tao na akala natin marurunong sa mundong ito, pero hindi kumikilala sa salita ng Diyos, yung nananangan lang sa interpretasyon ng ibang tao
o ng mga pilosopiyang meron sa mundong ito, yan ang mga tao na easy target para kay Satan. Kasi hindi nila tinatanggap kagad yung salita ng Diyos eh. Marami na silang mga paniniwala na nakatanim sa kanilang puso. Okay? So nilalaliman natin ng konti yung ating pag-aaral. Ano po? Sa verse 20 to 21 naman, sabi rito, ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay yung mga taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap. So, mapapansin nyo, no? Binanggit talaga rito specific. Kaagad at masaya niya itong tinanggap. Pero hindi po ito yung tinatawag na Christian joy, ha? Ito po yung tinatawag na worldly joy. Ano po? Sabi rito, ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili. Pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya. So, ito naman, yung mga Kristiyano na tinatawag nating emotional. Kaya mapapansin nyo, lagi si Pastor, inaatake ko yung mga emotional Christians. Ano po? Kasi ito po yung tinutukoy dyan eh. Ano po, yung mga Kristiyanong nananangan lang sa kanilang emosyon. Sila yung easy target kay Satan. Ang dali-dali po nilang pabagsakin. Sabi rito, padalhan lang sila ng kapighatian at pagsubok, talo na sila. Kaya warning ito do sa mga Kristiyano na pumupunta lang sa church dahil masaya, no? Nahahype yung inyong emotion dahil sa mga kanta, sa mga sayaw, at kung ano-ano pang mga nakaka-appeal sa inyong emotions. Warning po ito sa inyo. Easy target po kayo. Sandaling-sandali lamang kayong atakihin ni Satanas. Ano po? Okay, yung pangatlo naman, ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan sa mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawalan ng puwang sa kanilang puso at ito'y hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. So makikita ninyo, no? Ito naman yung worldly Christian. So, ano ba yung worldly Christian, Pastor? Yung madaling mabalisa. Yung laging umaasa sa mundo, sa sanlibutan. Kaya easy target din kay Satan yan. Ano po? Tutuksuhin niya lang ng karangyaan. Yung mga taong yan, ng kayamanan, bibigay na sila. Kaya papansin niyo, no? Madali ring bumagsak yung ganyang uri ng Kristiyano. No po? At binabanggit sa Biblia, yan talagang worldliness, yung mga worldly Christian, yung gaya ng gaya sa mundo, maging sa itsura, sa pananamit. Easy target kay Satan yan. Kung gusto nyong maging matatag sa inyong spiritual life, huwag kayong gagaya sa sanlibutan. Ingat po kayo mga kapatid. Okay? At panghuli, binabanggit sa verse 23, at ang katulad naman ng binhing napahasik sa matabang lupa, ay ang mga taong dumirinig at umuunawa. Tignan po ninyo yung salitang umuunawa. Ah. Mahalaga yun eh, hindi lang nakinig. May revelation dapat. Umuunawang mabuti sa mensahe, kaya ito'y namumunga ng sagana, tig-100 at may tiga-60 at may tig-30. Kita ninyo, iba yung resulta ng taong may revelation na nanggagaling sa Word of God. Iba-iba po tayo ng revelation. Iba po yung taglay ni Pastor. Iba yung sa inyo. Unti-unti po ninyo matututunan yan. Pero habang lumalago po kayo dyan, iba-iba po ang resulta. Mamumunga po kayo. Sabi rito, tig-30, 60. Sabi dyan, o tig-100. Depende sa pagkaunawa natin nung mga malalim na katotohanan na nais ng Diyos ipaunawa sa atin. Kaya pansinin nyo, sa Ephesians chapter 1, verse 18 to 19, anong prayer ni St. Paul para sa ating mga believers? Naway liwanagan ng Diyos ang inyong isip upang malaman ninyo kung ano ang inyong inaasahan sa kanyang pagkatawag sa inyo, yung hope of our calling. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Ano po? At sabi rito, at kung ano ang di masukat na kapangyarihan, yung immeasurable, incomparable power na kaloob niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Kristiyano po ang kausap niya, Apostle Paul dito.
Sabi niya, sana magkaroon kayo ng malalim na revelation o pagkaunawa ng pagkatawag ninyo, ng mga pagpapalang inilaan para sa inyo, at yung kapangyarihan na ibinigay na sa inyo. Kaya yan, that explains mga kapatid, kung bakit iba-iba yung nakikita nating resulta ng salita ng Diyos sa ating buhay. Kaya ang pinagpipray ko po yung sinasabi sa Psalm chapter 1, verses 2 and 3. Sabi rito, yung tao daw po nagme-meditate ng salita ng Diyos, nagpapakalalim, tumatanggap ng mga revelations mula sa Diyos, mula sa salita ng Diyos. Ang sabi rito, katulad niya, punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon, at namumunga sa takdang panahon, anuman ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Nawa, ganun po ang ating maging buhay. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Muli, ilagay mo ito sa aming puso. Alim ang aming relationship sa iyong mga salita at marami pa kaming matutunan na revelation mula sa iyong salita upang mabagong lubos ang aming buhay. Salamat po. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo, nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.